Nitong June 4, 2026, sa Subic Bay, Zambales. Tahimik na umalis ang dalawang barko ng Pilipinas. Walang parada, walang media hype, pero ang misyon nila ay magpapagulo sa buong Indo-Pacific. Ito ang BRP Miguel Malvar, pinakabagong missile frigate ng Navy. Kasama ang BRP Gabriela Silang ng Coast Guard. Ang kanilang destination ay sa Hawaii, at ang event dito ay RIMPAC 2026. Pinakamalaking naval war game sa buong planeta. First time in history, na ang Philippine Navy at Coast Guard, sabay na sasabak sa RIMPAC. At first time ng Coast Guard na sumali sa isang international war exercise. Ang mga kasali dito ay 31 na bansa, 40 na barko, 5 na submarine, 25,000 na sundalo at ang Pilipinas. Pero bakit ngayon lang ulit? 4 na taon tayong nawala sa RIMPAC. At gaano ba kalakas ang dala nating barko kumpara sa aircraft carrier ng Amerika o destroyer ng Japan? Sa video na ito, buong detalye. Mula sa specs ng Miguel Malvar, hanggang sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa China. Walang hype, facts lang. Last time na nagpadala tayo sa RIMPAC, luma at walang missile ang barko natin. Ngayon, dala natin ay guided missile frigate. May Sea Star missiles. May anti-submarine helicopter, sapat lang para hindi tayo maliitin. Ang RIMPAC o Rim of the Pacific exercise, ginaganap every 2 years sa Hawaii at ang host ay ang US Navy. Ang goal nito ay pag-isahin ang mga Navy ng magkakakampi para sanay sila mag-operate ng sabay. Parang basketball team. Kailangan ng practice para magkakilala sa court. Ngayong 2026, ang team ay partners, integrated and prepared. Ibig sabihin, hindi lang Amerika ang bida, kundi lahat ng bansa, sabay na magte-training. Anong drills ang gagawin? Missile firing, gunnery exercises, anti-submarine warfare, air defense, disaster response, counter-piracy, mine countermeasures, salvage operations. Sa madaling salita, lahat ng pwedeng mangyari sa totoong gyera o kalamidad, pina-practice dito. At ngayong taon, mas tensyonado. Dahil sa issue sa South China Sea, Taiwan, at West Philippine Sea. Kaya lahat ng sumali, seryoso. Dalawa ang barko natin sa RIMPAC 2026. Una, ay ang BRP Miguel Malvar FFG-06. Ito ang pinakabagong guided missile frigate ng Philippine Navy. Dumating lang ito sa Pilipinas last year. Specs: 107 meters ang haba, 3,200 tons. Speed: 25 knots. Crew: 110. Armas: 176mm gun. 8 Sea Star anti-ship missiles. Torpedo para sa submarine. Missile defense system. May helideck at hangar para sa O-159 Wildcat anti-submarine helicopter. Sa madaling salita, ito ang pinakakompleto nating barko ngayon. Pwede lumaban sa barko, submarine, at eroplano. Pangalawa, BRP Gabriela Silang OPV-8301. Ito naman ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. 84 meters ang haba, 2,200 tons. Armas, may 76mm gun din. May helideck para sa helicopter. May medical facility. May rescue boats. Ang trabaho nito ay maritime patrol, search and rescue, anti-smuggling. Pero ngayon, first time sasali sa war games. Bakit importante? Kasi sa totoong conflict, hindi lang Navy ang lumalaban. Pati Coast Guard, involved. Kaya ngayon, sabay na sila nagte-training. Last time na nagpadala tayo ng barko sa RIMPAC 2022. 4 na taon na ang nakalipas. Bakit natigil? Una, walang available na barko. Yung BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, busy sa West Philippine Sea. Pangalawa, budget. Mahal magpadala ng barko sa Hawaii. Fuel, food, maintenance. Milyon ang gastos.
Pangatlo, pandemic at tension. 2022 to 2025, puro deployment sa West Philippine Sea ang Navy natin. Pero ngayon, bakit sumali na ulit? Sabi ni Vice Admiral Jose Maambrosio Espeleta, Navy Chief, our return to RIMPAC highlights our commitment to becoming a credible partner under Sail Plan 2040 vision. Ibig sabihin, gusto na natin ipakita na hindi na tayo observer lang. Player na tayo. Kaya na natin sumabay sa malalaking Navy. Sa RIMPAC 2026, 31 na bansa ang kasali. Ang Amerika ay nagpadala ng aircraft carrier na USS Ronald Reagan. May destroyers, submarines, F-35 fighter jets. Ang Japan ay nagpadala ng Azumo-class helicopter carrier at destroyers. Ang Australia ay may Hobart-class destroyers. Ang Canada ay may Halifax-class frigates. At ang sa Pilipinas ay isang frigate at isang Coast Guard ship. Malayo pa sa US at Japan. Pero malaking upgrade na kumpara dati. Noong 2018, ang BRP Andres Bonifacio lang pinadala natin. Luma na yon. Walang missile. Ngayon ay ang BRP Miguel Malvar. May missile, may helicopter, may anti-submarine. World class na ang specs. At importante, nakikita ng buong mundo na kaya natin mag-operate ng modernong barko. Hindi na tayo yung Navy na laging humihingi ng tulong dahil tayo ay marunong na ring tumulong. Una, training. Matututo ang mga sundalo natin kung paano makipag-coordinate sa US, Japan, Australia. Sa totoong gyera, importante na hindi ka malito sa radio at tactics. Pangalawa, interoperability. Matetest kung compatible ba ang equipment natin sa kanila. Pag hindi, alam na natin ano ang i-upgrade. Pangatlo, deterrence. Pag nakita ng China na kasama tayo sa RIMPAC, iisipin nila na hindi lang Amerika ang kalaban namin kundi pati Pilipinas, trained na rin. Pang-apat, diplomacy. Sa RIMPAC, hindi lang putukan. May meetings, may exchanges. Dito nabubuo ang alliances. Pag may kaibigan ka, mas safe ka. Pero may risk din. Mahal ang gastos. At pag na-expose yung weakness natin, baka malaman ng kalaban. Kaya sabi ng experts, high risk, high reward. Pero kailangan natin sumugal kung gusto natin maging credible. Pagbalik ng BRP Miguel Malvar galing Hawaii, diretso na yan sa West Philippine Sea. At tandaan, may parating pa tayong 2 corvette mula South Korea. May submarine program pa. May additional na frigates. Ibig sabihin, itong RIMPAC 2026, simula pa lang. Training ground ito para sa mas malaking fleet natin sa future. At yung BRP Gabriela Silang, first time ng Coast Guard sa RIMPAC. Ibig sabihin, mas integrated na ang Navy at Coast Guard natin. Sa West Philippine Sea, sabay na sila lagi. Mga kaibigan, yan ang RIMPAC 2026. Hindi lang ito parade ng barko. Ito ay mensahe sa mundo na ang Pilipinas ay seryoso na sa pag-defend ng teritoryo. From observer, naging participant. From 2 lumang barko, ngayon may missile frigate na. Ang tanong, sa tingin mo, tama ba na gumastos tayo ng milyon para sa RIMPAC? O dapat sa West Philippine Sea Patrol na lang ibuhos ang budget? Comment mo ang sagot mo. At kung gusto mo ng update pag nag-missile firing na ang BRP Miguel Malvar sa Hawaii, subscribe ka na. Kita-kits sa next video.